Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa isang sundalo na si Adonis. Sa pagbabalik niya sa kanilang baryo, ay labis siyang nagimbal nang malaman niyang ipinagpalit na siya ng kanyang asawa na si Alma sa bagong salta sa baryo na si Edison. Ginawa ni Adonis ang lahat upang bumalik si Alma sa kanya, ngunit nabigo siya. Nang malaman niya ang pagsalakay ng isang aswang sa baryo nila, ay doon na siya inalok ng kilalang albularyo sa lugar nila na maging bagong tagapangalaga ng isang makapangyarihang mutya upang siya ang maging tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga aswang. Ngunit magagawa ba ni Adonis ang ganong kabigat na responsibilidad sa kabila ng pagkawasak ng kanyang puso dahil sa pagsama ng kanyang asawa sa ibang lalaki? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sa wakas, nakabalik na rin ako sa baryo namin. Hindi na ako makapaghintay na makita ang asawa ko. Sigurado ako na masusurpresa siya kapag nakita niya ako. Ay, nako, miss na miss ko na ang asawa ko. Gusto ko na siyang mayakap at mahalikan. Masayang naglakad si Adonis habang suot pa ang uniforme niya na pangsundalo. Isang napakalaking bag ang nasa likod niya na naglalaman ng kanyang mga gamit. Kagagaling lang niya sa isang malaking misyon kung saan nakipaglaban sila ng mga kapwa niya sundalo sa mga rebelde sa kabundukan sa probinsya ng Quezon. Matindi ang sikat ng araw ng umagang yun, pero hindi yun alintana ni Adonis. Mas nangibabaw sa kanya ang kasiyahan dahil sa wakas, makalipas ang mahigit isang taon, ay makakauwi na siya sa asawa niyang si Alma. Sa gitna ng paglalakad ni Adonis, ay nakasalubong niya ang matalik niyang kaibigan na si Diego. May hawak si Diego na tinapay na kinakain ito. Natigilan si Diego at nabitiwan pa nito ang tinapay. Natatawang lumapit si Adonis sa kaibigan niyang si Diego at malakas niyang tinapik ang baraso nito. Hoy Diego, pare! Kumusta ka na? Adonis? Adonis, ikaw ba talaga yan? Nagkaroon ka ba ng sakit sa pagkakalimot, ha? At hindi mo na naaalala ang kaibigan mo? Ako to, si Adonis. Ano ba nangyayari sa'yo? Ikaw ang dapat kong tanungin yan, Adonis. Ano nangyari sa'yo? Paanong buhay ka? Ano? Paano ako mamamatay? Nandito na nga ako mismo sa harap mo, pambihira ka. Tapos na kasi yung pakikipaglaban namin sa mga rebelde. Kaya umuwi na ako rito. Ang tindi nga nung misyon namin na yun, pare. Halos buong taon kaming nasa bundok para lang masiguro namin na hindi makakababa yung mga rebelde sa kapatagan. Teka, inisip mo bang namatay ako doon sa misyon namin? Kaya ganyan ang reaksyon mo, ha? Hindi, pare. Hindi ko lang inisip. Kundi yun talaga ang akala ko. Akala ko talaga patay ka ni. Pre, hindi lang ako, kundi lahat ng tao rito sa baryo natin. Akala nilang lahat, patay ka na. Ha? Bakit yun naman iisipin na patay na ako? Pare, yung kasi ang ipinagkalat ni Alme. Yun ang pinagkalat ng asawa mo, pare. Ang sabi ng asawa mo, minatanggap siyang sulat. At nakalagay dun sa sulat, na patay ka na, pare. Pero sandali, buhay ka ba talaga? O baka naman aparasyon ka lang? Hinawakan ni Diego ang magkabila ang braso ni Adonis at pinisil-pisil nito yun. Hindi pa ito nakontento
at kinurot pa nito ang magkabila ang pisngi ni Adonis. Aray! Aray, ang sakit nun ha! Pare! Buhay ka nga! Buhay ka nga, pareng Adonis! Buhay ka! Ang late naman ang reaction mo, pare. Ngayon ka lang naging masaya simula nung nakita mo ulit ako. Sorry naman, pare. Akala talaga namin dito patay ka na talaga eh. Ang totoo nga niyan, pare. Hinihintay na lang namin ang katawan mo para paglamayan eh. Pero ilang buwan din kami naghihintay. Pero walang katawan mo dumadating, pare. Pero bakit kaya ipagkakalat ni Alma na patay na ako? Kailangan ko na talaga siya makita, pare. Miss na miss ko na ang asawa ko. Hindi niya kasi alam na darating ako ngayon eh. Kaya siguradong magugulat yun. Pare, hindi si Alma ang magugulat. Kundi ikaw. Ha? Anong sinabi mo? Wala pare. At sabi ko, bakit hindi ka muna dumaan sa bahay? Bisitahin mo naman ang inaanak mo sa akin. Aba, isang Pasko ka rin walang bigay sa kanya. Mamaya na pare. Uuwi na muna ako at gusto ko na talagang makita si Alma. Ano ka ba pare? Makakapaghintay naman si Alme. Tara na muna sa bahay at magpakita ka sa inaanak mo at miss na miss ka na rin niya. Wala nang nagawa si Adonis, kundi ang sumama sa kumpare niyang si Diego nang hilahin siya nito sa kanyang braso papunta sa bahay nito. Kababata ni Adonis si Diego. Sabay silang lumaki at sila ang palaging magkasama at magkalaro noon. Pati sa mga kalokohan ay magkasama palagi ang dalawa. Kaya naman hanggang sa kanilang paglaki ay magkaibigan pa rin silang dalawa. Pagdating nila sa bahay ni Diego ay tinawag ni Diego ang 5 taong gulang na anak na lalaki nito. Yun ang inaanak ni Adonis. Inabutan niya ang bata ng 500 piso at nagpasalamat naman yun sa kanya. Oy pare, baka naman ikaw ang gumastos ng bigay ko sa inaanak ko ha. Kilala kita. Pambihira ka naman. Hindi pa naman marunong sa pera yung inaanak mo, Adonis eh. Kaya ako talaga ang gagastos niyan. Pero huwag ka mag-alala kasi ibibili ko siya ng mga damit niya doon sa bayan. Pare, maraming salamat ha. O paano? Nakapagpakita na ako sa inaanak ko. Uuwi na muna ako sa bahay namin. Sandali lang pare, sandali lang. Ano na naman yun? Pare, marami pang gusto makakita sa'yo eh. Yung mga kainuman natin, sina Boyong at Tomas. Magugulat talaga mga yun kapag nalaman nilang buhay ka pa pala. Tara na, punta na muna tayo sa bahay nila. Diego naman, bakit parang ayaw mo akong pauwiin sa bahay ko? Pwede bang saka na ako magpakita sa kanila? Uunahin ko pa ba sila kesa sa sarili kong asawa? Pambihira. Kung meron man dapat na unang makakita sa akin ay si Alma yun. Pero hayaan mo bukas pare. Bukas na bukas, magpapakita ako sa mga kainuman natin. O siya, sige na, uwi na ako. Tumalikod na si Adonis at malalaki ang mga hakbang na naglakad siya patungo sa kanilang bahay. Sumunod sa kanya si Diego. Napansin niya ang pagkabahala sa mukha nito na parabang may nais itong sabihin sa kanya na hindi nito masabi-sabi. Hindi yun pinansin ni Adonis dahil ang tanging nasa utak niya ng mga sandaling yun ay ang makita ang kanyang pinakamamahal na asawa. Nabuo ang pag-iibigan ni na Adonis at Alma nung nag-aaral pa sila ng high school. Labis na nabighani si Adonis sa ganda ni Alma hanggang sa niligawan niya na ito. Nang sagutin siya ni Alma, ay siya na nga yata ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. 3 taon na ang nakakaraan. Simula nang sila ay ikasal at sa loob ng 3 taon na mag-asawa ay hindi pa sila nabibiyaan ng supling. Nang nakarating na si Adonis sa harapan ng kanilang bahay, ay agad niyang napansin na tila napabayaan na yon. Mataas na ang damo sa paligid na parabang matagal ng panahon na wala na roong nakatira. Ngunit
Hindi niya napigilan ang mapangiti dahil naalala niya ang masasayang sandali nila ni Alma roon. Nagpatuloy ang paglalakad ni Adonis at kumatok siya sa pinto. Alma! Alma! Alma, nandito na ako! Pare, wala rin si Alma. Ha? Anong wala? Bakit? Saan siya nagpunta? Ang ibig ko sabihin hindi na siya nakatira, pare. Alam mo, Diego, kanina ka pa. Kanina pa rin ako naguguluhan sa'yo. May gusto ka bang sabihin, ha? Sabihin mo na ngayon, pare. Pare, huwag ka sanang magugulat sa sasabihin ko sa'yo, ha? Kahit nakakagulat naman talaga itong sasabihin ko. Pare, ang dami mo pang pasakali. Sabihin mo na ang sasabihin mo. Napalunok si Diego. Naramdaman ni Adonis na parang may kung anong pumipigil kay Diego para magsalita na naging dahilan para kabahan siya. Sigurado siya na tungkol kay Alma ang sasabihin ni Diego. Gaya ng sinabi ko, pare, hindi na nakatira rito si Alma sa bahay nyo. Pare, 2 buwan pa lang yata simula nung umalis ka Ipinamalitan niya na patay ka na, pare. Matapos yun, bigla na lamang umalis si Alma dito sa bahay nyo, pare. Tapos ano, pare? Nagulat na lang kaming lahat na doon na siya nakatira sa bahay ni Edison. Edison? Sinong Edison naman yun? Bagong lipat siya rito sa baryo natin, pare. Binili niya yung lupa sa may dulo nitong baryo at nagpatayo siya ron ng bahay. May manukan din siya, pare. At bakit naman titira si Alma sa bahay ng Edison na yun? Nagtatrabaho ba ron ang asawa ko? Hindi, Adonis. May relasyon silang dalawa Natigalgal si Adonis sa sinabing yun ng kumpare niyang si Diego. Pakiramdam niya ay bumagsak ang buong kalangitan sa kanya. Bahagyang sumikip ang kanyang dibdib at nanlamig ang buo niyang katawan. Maya-maya pa ay napapailing si Adonis, sabay tawa ng mahina. Hindi ako naniniwala sa iyo, Diego. Hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling ka lang Pare, walang dahilan para magsinungaling ako sa iyo. Magkaibigan tayo. Kilala mo na ako noon pa at di ko ugali ang gumawa ng kwento. Ang totoo niyan, pare, ay hindi na rin maganda ang tingin ng mga tao kay Alma kasi matapos niyang ipamalitang patay ka na, wala pang 1 linggo ay sila na kaagad ni Edison. Siyempre, saksi kaming lahat sa pag-iibigan yung dalawa noon ni Alma Kaya ganun ang reaksyon ng karamihan dito sa atin, pare. Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo, Diego. Kilala ko ang asawa ko at hindi niya yan magagawa sa akin. Hindi niya itatapon ng basta na lang ang pinagsamahan namin ng napakahabang panahon. Para sa isang lalaki, nakakakilala niya lang. Kung sa yaman at yaman lang din naman, alam kong hindi nasisilaw sa ganun si Alma. Kailangan ko siyang makausap. Pupuntahan ko siya sa bahay ng Edison na yun. Kaya samahan mo ako, Diego. Huwag na, pare. Baka magkagulo pa dun Kung ayaw mo akong samahan, ay ako na lang ang pupunta. Sa dulo ng baryo ang bahay ni Edison na yun, di ba? Ibinaba ni Adonis ang bag na nasa kanyang likod. Malalaki ang hakbang na naglakad siya papunta sa dulong bahagi ng kanilang baryo. Gusto niyang umiyak sa mga sinabi ni Diego, pero tila ayaw lumabas ng mga luha niya. Alam niya na kailangan muna niyang makumpirma kung may katotohanan ba ang mga sinabi sa kanya ni Diego. Patuloy sa pagpigil si Diego kay Adonis, pero hindi siya nakinig sa kanyang kaibigan. Pare, magpalamig ka muna. Saka mo nakausapin si Alma, pare. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ano? At kailan ang tamang panahon, pare? Para makausap ko ang asawa ko. Hindi ko na kaya maghintay ng oras o araw, pare. Kailangan magharap kami ngayon.
At kapag nagsisinungaling ka, Diego, pasensya na. Pero tapos na ang pagkakaibigan natin. Hindi nagtagal ay nakarating na si Adonis sa nag-iisang bahay na nasa dulo ng baryo. Gawa ang bahay sa semento at ang bubong ay yero. Halatang may kaya sa buhay ang nakatira roon. Dire-diretso sa paglalakad si Adonis hanggang sa nasa harapan na siya ng pinto ng bahay. Agad siyang kumatok ng malakas at sunod-sunod. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Alma. Bumakas ang gulat sa mukha ni Alma pagkakita kay Adonis. Doon na tuluyang kumawala ang luha ni Adonis at hindi na niya napigilan ang sariling yakapin ang kanyang asawa. Alma! Alma, nandito na ako. Nakauwi na ako. Miss na kita, asawa ko. Laking gulat ni Adonis nang malakas siyang itulak ni Alma. Huwag mo nga akong yakapin. Hindi mo na ako asawa. Teka, ano ba sinasabi mo, Alma? Mag-asawa tayo. Ikinasal tayo. Nakalimutan mo na ba? Sa papel lang tayo kasal, Adonis. Pabayaan mo na ako. Para sa akin, patay ka na. Teka, Alma, ano ba nangyayari sa'yo? Ayaw mo na bang umaalis ako dahil sa mga misyon ko? Pwede naman ako maghanap ng ibang trabaho eh. Hindi na ako magsusundalo kung yun ang gusto mo. Ang gusto ko ay pabayaan mo na ako. At huwag mo na akong guguluhin. Mula sa loob ng bahay ay isang malaking boses ng lalaki ang narinig ni Adonis. Alma, ano ba nangyayari dyan? Bakit parang nagkakagulo yata? Tumabi kay Alma ang isang lalaki na matangkad at may malaking katawan. Balbas sarado yun at brusko ang itsura. Agad na nag-init ang dugo ni Adonis pagkakita niya sa naturang lalaki. Sigurado siya na yun na si Edison, ang lalaking umagaw sa kanyang asawa. Walang babalang sinuntok ni Adonis sa muka si Edison. Sa lakas ng suntok niya ay natumba yun at dumugo ang nguso. Nag-aalalang dinaluhan ni Alma si Edison. Edison! Edison, ayos ka lang ba? Ano ba, Adonis? Hindi ka ba marunong makintindi? Hindi na kita mahal. Si Edison na ang mahal ko. Ganun ba kadali sa'yo para itapon na lang ang ilang taon na pagsasama natin? Bakit parang napakadali para sa'yo na ipagpalit ako sa lalaking yan? Dahil ba mas mayaman siya sa akin? O baka mas magaling siya sa kama? Dahil mahal ko siya. Yun lang ang simpleng dahilan na gusto kong ipasok mo dyan sa kokote mo. Mahal ko si Edison. Mahal ko siya. Natigilan si Adonis sa sinabing yun ni Alma. Pakiramdam niya ay paulit-ulit na sinaksak ng patalim ang kanyang dibdib. Mas lalo siyang nasaktan dahil sa labis na pag-aalala ng kanyang asawa kay Edison. Sa ipinapakita nito ay tila mahal talaga nito ang lalaking yon. Pare, tara na. Umalis na tayo rito. Masasaktan ka lang eh. Hinawakan ni Diego sa braso si Adonis. Wala nang lakas si Adonis ng sandaling yon. Kaya sumama na lang siya sa kanyang kaibigan hanggang sa makauwi na siya sa bahay niya. Puwersahang binuksan ni Diego ang pinto at nang nasa loob na sila ay mas lalong nalungkot si Adonis sa kalat na naroon. Puno ng agiw at alikabok ang paligid, pero hindi nung napigilan si Adonis na maupo sa isang sulok. Wala na siyang pakialam kahit madumihan siya. Tumabi si Diego sa kanya at tinapik siya sa balikat. Ano nagawa kong mali, Diego? May nagawa ba akong kasalanan para ipagpalit ako ni Alma sa lalaking yon? Wala, pare. Wala kang nagawang mali.
Alam ko kung gaano mo kamahal si Alma. At yung madalas kang wala ay dahil sa nagtatrabaho ka para sa inyong dalawa, para sa kinabukasan nyo. Pero, bakit niya ako pinagpalit, pare? Bakit? Yan ang hindi ko alam, pare. Kaya nga nagulat kaming lahat na bigla na lang naging sina Alma at Edison na. Ayoko naman mag-isip ng kung ano-anong dahilan. Kasi dapat kay Alma yun manggaling. Siguro, pare. Ayaw niya na sa akin. Palagi kasi akong wala Mas matagal pa na hindi kami magkasama. Nakulangan siya sa oras na ibinibigay ko sa kanya. Ewan ko, pare. Si Alma lang talaga ang makakasagot sa tanong na yan. Ay, pare. Oo nga pala. Kailangan ko munang umuwi sa amin, ha. Walang kasama yung anak ko dun. Sige, pare. Maraming salamat sa'yo. Huwag kang gagawa ng kung ano rito, ha, pare. Babalik ako mamayang gabi. Tumango na lang si Adonis. Matapos yun, ay umalis na ang kumpare niyang si Diego. Nang mapag-isa si Diego, ay mas lalo niyang naramdaman ang kalungkutan. Muling umagos ang luha sa kanyang mga mata, hanggang sa tuluyan na siyang napahagulgol. Akala ko'y uuwi ako. Na ikaw ang madadatnan ko rito sa bahay natin, Alma. Pero bakit? Bakit mo ginawa sa akin to? Napakasakit ng ginawa mo. Patuloy na umiyak si Adonis. Ramdam niya ang katahimikan ng kanilang bahay sa mga sandaling yon. Hindi pa rin siya makapaniwala sa napakasamang balitang sumalubong sa kanyang pag-uwi. Gusto niyang isipin na panaginip lang ang lahat, pero alam niya na yun ang realidad. Dahil sa labis na pag-iyak at sa pagod sa mahabang biyahe, ay hindi na namalayan ni Adonis na nakatulog na siya. Pagising niya ay madilim na ang paligid. Binuksan niya ang ilaw at saka siya lumabas. Naghanap siya ng tindahan at nang makakita siya, ay bumili siya ng isang bote ng alak. Bumalik siya sa bahay at mag-isa niyang tinungga ang alak dahil nais niyang magpakalasing upang kahit paano ay makalimot siya sandali. Mabilis na naubos ni Adonis ang isang bote ng alak at tinamaan agad siya ng pagkalasing. Nakita niya ang nakasabit na itak sa dingding at nang sandaling yun ay isang bagay ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka, Alma. Mas naisip ko pang mamatay kaysa mabuhay na araw-araw kitang makikita nakasama ang ibang lalaki. Dahil para mo na rin akong pinatay doon. Tumayo si Adonis at kinuha niya ang itak. Itinapat niya ang talim nun sa kanyang leeg. Pero bago pa niya magawa ang kanyang binabalak, ay may narinig siyang kaluskos sa labas ng kanyang bahay. Sinundan yun ng pag-angil na parang mula sa isang napakabangis na hayop. Nagkaroon siya ng kagustuhang malaman kung anong klaseng hayop ang nasa labas ng kanyang bahay. Ibinaba niya ang kanyang itak at kinuha ang baril sa kanyang bag. Lumabas si Adonis at may kakaiba siyang naramdaman sa paligid. Tila may nagmamasid sa kanya sa kung saan. Nagtungo siya sa likod ng bahay at mula sa makapal na halaman ay nakita niya ang isang pares ng mapupulang mga mata na tila ba nagliliwanag sa dilim. Itinutok niya roon ang kanyang baril. Sino nandyan? Lumabas ka! Magpakita ka! Isang mabangis na angil ang narinig ni Adonis. Naramdaman niya
na hindi isang simpleng hayop lang ang naroon sa makapal na halaman na yon. Nagulat si Adonis nang biglang may tumapik sa likod niya. Mabilis siyang humarap at itinutok niya ang baril sa taong naroon. Nakita niya si Diego na takot habang nakataas pa ang dalawang kamay. Uy pare! Ako to! Huwag mo naman akong barilin pare! Marami pa akong pangarap sa buhay! Bakit ba kasi bigla-bigla ka nalang sumusulpot? Magpasalamat ka at nakilala kita kagad. Kundi, sabog yung bungo mo. Sabog kagad ang bungo pare. Pero teka, ano bang ginagawa mo rito sa labas? At may hawak ka pang baril? Kasi pare may narinig akong parang mabangis na hayop dito sa labas eh. Tapos, may nakita ako mapupulang mga mata. Dun sa makapal na halaman na yun. Aba teka, bakit nawala? Saan nagpunta yun? Nilapitan ni Adonis ang halaman na sinasabi kung saan niya nakita ang mga mapupulang mata. Hinalugog niya ang halaman pero wala siyang natagpuan dun na kung anong hayop. Sigurado ako pare, may nakita akong mata rito. Bakit ang bilis niyang nawala? Sa tingin ko paring Adonis, hindi hayop ang nakita mo. Ang mabuti pa ay doon na tayo sa loob ng bahay mo mag-usap. May kailangan ka rin kasing malaman sa nangyayari ngayon dito sa baryo natin eh. Sumunod si Adonis kay Diego sa loob ng kanyang bahay. Pagpasok ni Adonis ay natigilan siya dahil hawak ni Diego ang itak na sana'y gagamitin niya para kunin ang sarili niyang buhay. Pare, bakit nasa sahig ang itak na to? Huwag mong sabihin na tama kung ano nasa isip ko pare. Oo pare, tamang iniisip mo. Sinubukan kong ang kitli ng sarili kong buhay kanina. Kaya lang, naudlot eh. Dahil sa pesting hayop na yun na narinig ko kanina sa labas. Pare naman, pambihira ka oo. Huwag mo sayangin ang buhay mo pare. Hindi porke iniwan ka ng asawa mo at ipinagpalit ka niya sa iba, ay babawiin mo na sarili mong buhay, magpapakamatay ka. Tandaan mo pare, malaking kasalanan yan sa Panginoong Diyos. Mas gugustuhin ko pang mamatay pare kaysa araw-araw ko makita si Alma. Nakasama ang Edison na yun. Pare, hindi pa katapusan ng mundo mo. Marami pang magagandang bagay ang pwedeng mangyari sa'yo sa kabila ng mga nangyaring to. Sigurado ako pare na may plano ang Panginoon sa'yo kaya nangyari to. Sa katandaan mo pare, habang may buhay, may pag-asa. Sandaling natigilan si Adonis sa huling pangungusap na namutawi sa labi ni Diego. Biglang nagliwanag ang mukha niya. Tama ka Diego. Habang may buhay, ay mayroong pag-asa. Ibig sabihin, ay may pag-asa pa na bumalik si Alma sa akin. Isa pa, kapag namatay ako, ay malamang matutuwa pa ang Edison na yun eh. Dahil wala nang magiging hadlang sa kanila ng asawa ko. Tama ka pare. Mali na magpakamatay ako. Gagawin ko ang lahat para mabawi si Alma kay Edison. Kung yan ang gusto mong gawin pare, bahala ka. Mas okay yan kaysa sa gilitan mo ang leeg mo. Maraming salamat pare. Kung di ka dumating baka nagsisisi na ako ngayon sa impyerno. Pero pare maiba nga ako. Hindi ba pare may sasabihin ka sa akin tungkol sa nangyayari dito sa baryo natin? Ano ba yun pare? Oo nga pala. Pasensya ka na, nakalimutan ko dahil sa itak na to eh. Yun na nga. Alam mo bang may ilan nang namatay dito sa baryo natin? Dahil sa isang aswang? Ha? Ano bang aswang ang pinagsasasabi mo pare? Naniniwala ka na may mga ganyan-ganyan? Nagsasabi ako ng totoo pare. Nung una hindi rin ako naniniwala eh. Pero habang dumarami yung mga taong natatagpo ang patay dito, ay doon na ako naniwala. Nakakaawa nga yung mga biktima ng aswang na yun pare. Biruin mo pare, wakwak ang tiyan.
Tapos wala nang laman loob. Tapos halos wala na silang dugo, pare. Kilala mo ba si Mang Tibo? Oo, yung albularyo. Bakit pare? Siya ba ang aswang? Hindi siya aswang, pare. Ano ka ba? Si Mang Tibo ang tumutugis dati sa aswang. Kaya lang, huminto na siya kasi naputol ng aswang ang isa niyang braso dahil sa pakikipaglaban niya sa aswang na yun. Pare, nakakaawa nga si Mang Tibo eh. Gusto lang naman niyang tumulong. Pero ganun pa ang nangyari sa kanya. Sigurado ba kayong aswang may kagagawan ng lahat ng sinabi mo, pare? Sigurado kami, pare. Hindi mo ba napansin na wala ng tao nasa labas ngayon? Kasi lahat ay takot na baka atakihin sila ng aswang na yun. Naglakas loob nga lang akong puntahan ka rito kahit gabi. Kasi nag-aalala ako sa'yo eh. Kung ganun, maaaring aswang nga yung nakita ko sa likod ng bahay kanina. Ganun na nga, pare. Di ba sabi mo, mapupula yung mata. Parang bangan. Di ba? Ewan ko, pare. Parang ang hirap paniwalaan yung mga sinasabi mo. Maniwala ka. Kasi hindi ako magsasabi sa'yo ng hindi totoo, pare. Kaya mag-iingat ka. Lalo na't mag-isa ka pa naman dito sa bahay mo. Kung totoo man yung aswang-aswang na yan na sinasabi mo, pare, hindi siya uubra sa akin, sinasabi ko sa'yo. Nakalimutan mo yatang sundalo ko. Sanay ako sa bakbakan. Hindi siya sasantuin ng baril ko, pare. Huwag mong maliitin yung aswang na yun, pare. Iba siya sa mga nakalaban mo sa bakbakan. Ako nagsasabi sa'yo, pare. Huwag mo siyang mamaliitin. Sandaling natahimik si Adonis at inisip niya kung dapat ba siyang maniwala sa mga sinabi ni Diego. Ganun pa man, mas pinagtuunan niya ng pansin kung paano niya mababawi ang kanyang asawa kay Edison. Simula ng gabing yon, ay inalis na ni Adonis sa isip niya ang plano niyang kitilin ang sarili niyang buhay. Napagtanto niya na kung gagawin niya yon, ay hindi niya na makakapiling pa kahit kailan si Alma. Kinabukasan ng umaga, ay naglinis siya ng bahay. Matapos niyang mag-almusal, inalis niya ang mga agiw at alikabok sa buong bahay. Inayos niya ang mga gamit na naroon. Isinunod naman niya ang pagtatabas sa matataas na damo sa labas ng kanyang bahay. Habang nagtatabas ng damo, ay dumating si Diego na may dalang isang mangkok ng mainit na sinigang na baboy. Aba! Maganda yung ginagawa mo, pare, ha? Mabuti naman at naisipan mo maglinis kagad sa bahay mo para hindi na mukhang tirahan ng mga mumu. Kailangan kong gawin to, pare. Para pagbalik dito ni Alma, matutuwa siya. Ayaw kasi nun ng maduming bahay. Alma na naman. O ito, dinalang kita ng sinigang na baboy, pare. Luto ni Mrs. Baka kasi wala ka pang ulam eh. Salamat, paring Diego, ah. Tamang-tama. At sinaing pa lang ang meron ako eh. Hindi ko na po problemahin ang ulam. Oo nga pala, pare. Sigurado ka na ba sa desisyon mong bawiin ang asawa mo kay Edison? Oo naman, pare. Sigurado. Mag-asawa kami ni Alma. At kami ang dapat na nagsasama. Yung Edison na yun, kahit anong gawin niya, ay kabit lang siya. At mananatili siyang kabit. Hindi ka lang pala sa gera matapang, pare. Pati sa pag-ibig. Pare, paano mo pala babawiin si Alma? Sa totoo lang, pare, hindi ko pa alam kung paano eh. Siguro kailangan kong makausap si Alma ng kaming dalawa lang. Naniniwala ako na kailangan lang niyang maliwanagan. Malamang sinilaw siya ni Edison sa pera o kaya nalungkot siya kasi. Matagal akong wala kaya yun, naghanap ng iba. Good luck na lang sa'yo, pare. Sana magtagumpay ka sa gagawin mo na yan. Alam ko naman na malinis ang hangarin mo kaya gusto mong magkabalikan kayo ng asawa mo. Basta, huwag kang gagawa ng hindi maganda, pare, ha. Kapag may ginawa kang kabalbalan, pasensya na. Pero itatali na lang kita. Huwag ka mag-alala, Diego.
Hindi ako gagawa ng kung ano mang iniisip mo. Gusto ko mabawi si Alma sa malinis na paraan. Pero kung makita mo na ginawa mo ang lahat at hindi pa rin bumalik si Alma, sana tanggapin mo na lang pare, para makausad ka na rin kagad. Hindi yan mangyayari pare. Itaga mo sa bato. Magkakabalikan kaming dalawa ng asawa ko. Okay, sabi mo eh. O sige na pare, uwi na ako at napatagal na ako rito, paniguradong galit na naman ang misis ko. At ang paalam ko sa kanya magdadala lang ako sa'yo ng ulam eh. Baka isipin nun na may kinita akong ibang babae. Kilala mo naman ang kumare mo pare. Masyadong selosa na akala mo'y napakagwapo ng asawa niya. Bahagyang natawa si Adonis sa sinabing yun ng kanyang kaibigan. Nang umalis na si Diego, ay inihinto muna niya ang paggapas sa mga damo at mag-isa siyang kumain sa loob ng kanyang bahay. Matapos kumain, ay naisipan ni Adonis na maglakad-lakad upang makapag-isip-isip siya kung ano ang dapat niyang gawin upang bumalik sa kanya si Alma. Sa kanyang paglalakad ay napadaan siya sa talipapa at nakita niya roon si Alma na bumibili ng gulay. Hindi napigilan ni Adonis na lapitan ang kanyang asawa. Alma, sandali. Pwede ba tayo mag-usap? Ano ba, Adonis? Wala na tayong dapat pag-usapan. Magpasalamat ka na lang at hindi kita pinabarangay nung sinuntok mo ang asawa ko. Ano? Ako ang asawa mo at hindi ang Edison na yun. Para sa akin, ay si Edison na ang asawa ko. Parang awa mo na, Alma. Bumalik ka na sa akin. Kaya ka ba sumama sa lalaking yun? Dahil sa pera? Hayaan mo at maghahanap ako ng trabaho may mas malaking sahod. Kung gusto mo umalis na lang tayo rito. Magpunta tayo sa Maynila. Doon na tayo manirahan. Ganyan ba kababaw ang tingin mo sa akin, ha, Adonis? Iniisip mo na ipinagpalit kita kay Edison kasi mas may pera siya? Sinabi ko na sa'yo, mahal ko si Edison. May pera man siya o wala ay mahal ko siya. Kaya pwede bang tigilan mo na ako? Tanggapin mo na hiwalay na tayong dalawa at wala ka ng karapatan sa akin. Hindi ganun kadaling tanggapin para sa akin ang nangyayaring ito. Mahal na mahal kita, Alma. Parang awa mo na. Bumalik ka na sa bahay natin. Hinawakan ni Adonis ang magkabila ang balikat ni Alma. Sinubukan niya itong yakapin upang maiparamdam niya ang kanyang pagmamahal. Pero nagpumiglas ito. Ano ba, Adonis? Bitiwan mo nga ako! Sa pagkakataon na yon, ay biglang dumating si Edison. Hinila nito si Adonis palayo kay Alma. Pagkatapos ay itinulak siya nito, kaya napaupo siya sa lupa. Pinagtitinginan na sila ng mga tao, pero walang pakialam si Adonis. Nakita niya ang awa para sa kanya sa mga mata ng naroon. Pwede bang tigilan mo na si Alma, Adonis? Ilang beses ba niyang uulit-uliting sabihin sa'yo na hindi na ikaw ang mahal niya? Lumuhod si Adonis sa harapan ni Edison. Tuluyan na siyang nagpakababa dahil sa desperado na siyang bumalik sa kanya ang kanyang asawa. Parang awa mo na, Edison. Parang awa mo na. Lalaki sa lalaki, nakikiusap ako sa'yo. Naninikluhod ako sa'yo. Ibalik mo sa akin ang asawa ko. Handa akong gawin ang lahat. Sabihin mo lang. Basta't ibalik mo lang sa akin si Alma. Ibalik mo ang asawa ko. Bakit ko siya ibabalik sa'yo? Kung nasa akin na siya ngayon. Isa pa, hindi rin naman babalik sa'yo si Alma. Dahil ako na ang mahal niya. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung ilusyon mo na mababawi mo pa sa akin si Alma. Alma, tara na. Umuwi na tayo. Hinawakan ni Edison ang isang kamay ni Alma
at nagmamadaling lumayo ang dalawa. Naiwan si Adonis na nakaluhod. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng lakas para tumayo ng sandaling yun. Hinang-hina siya dahil sa masasakit na salita na binitiwan ni Alma. Pero sa kabila ng pangyayaring yun, ay mas lalo pang lumakas ang loob ni Adonis na bawiin si Alma kay Edison. Kinagabihan, mas lalong binalot ng kalungkutan si Adonis. Nakaupo siya sa labas ng kanilang bahay habang nakatingin sa kawalan. Bigla niyang naalala ang masasayang sandali nila ng kanyang asawa. Lalo na nung bagong kasal pa lamang sila. Doon na kasi sila nagsimulang mangarap sa buhay at nangako pa sila sa isa't isa na magkasama sila hanggang kamatayan. Dati-rate, katabi pa kitang nakaupo rito, Alma. Paano na yung plano nating mga anak? Yung sinabi mo sa akin gusto mong magkasama tayong tatanda at mag-aalaga ng mga apo natin. Bakit ganun? Bakit napakadali para sa'yo na itapon ang lahat ng yun? Naalala ni Adonis ang nangyari kanina sa talipapa. Labis ang awang naramdaman niya sa sarili nang bumalik sa isip niya kung paano siyang lumuhod sa harapan ni Edison at nagmamakaawa siya rito. Kahit sa panaginip ay hindi niya inisip na gagawin niya ang bagay na yun. Ngunit alam niya na kaya niya yun nagawa ay dahil sa labis na pagmamahal niya sa kanyang asawa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Adonis. Tumayo siya at naisipan niyang maglakad-lakad muli. Napakatahimik ng paligid. Walang katao-tao, kundi tanging siya lamang. Dinama niya ang lamig at kapayapaan ng gabing yon. Hanggang sa napansin ni Adonis ang isang talahiban sa gilid ng daan. Gumagalaw ang mga talahib doon. Tinignan niya yon hanggang isang matandang lalaki ang lumabas mula sa talahiban. Putol ang kaliwang braso ng matanda at sa kanang kamay nito ay may hawak yon na isang itak. Tatakbo sana si Adonis pero nakilala niya ang matanda. Yun ay si Mang Tibo, ang nag-iisang albularyo sa kanilang lugar. Humarang si Adonis kay Mang Tibo dahil nag-aalala siya sa takot na nasa muka ng matanda. Mang Tibo, ano po nangyayari? Bakit parang takot na takot ka? Adonis, ikaw pala yan. Tumakbo na tayo. May aswang! May aswang! Tumingin muli si Adonis sa may talayban at mula roon ay lumabas ang isang kahindik-hindik na nilalang na noon lang niya nakita. Para yung isang napakalaking aso, ngunit may katawan ng sa tao. Puno ng itim na balahibo ang katawan ng nilalang. Matutulis ang mga kuko at may ngipin na parabang malalaking ngipin ng lagari. Pulang-pula ang mga mata ng nilalang na yon. Nang tumakbo si Mang Tibo, ay tumakbo na rin si Adonis palayo sa nilalang. Sumama si Adonis kay Mang Tibo hanggang sa nakarating sila sa kubo ng matanda. Agad nitong isinarado ang pinto. Sa totoo lang, ay hindi ako makapaniwala na buhay ka pa. Sinabi kasi sa amin ni Alma na namatay ka na sa gera. Malamang po sinabi lang yun ni Alma para hindi maging masama ang tingin niyo sa kanya. Kasi pinagpalit na niya ako. Pero maiba ako, Mang Tibo. Anong klaseng nilalang yung parang halimaw na lumabas sa talayban? Aswang yun, Adonis. Isang aswang. Nakita mo itong nangyari sa braso ko. Siyang may gawa nito sa akin. Palibasa ay meron akong proteksyon laban sa kanya. At hindi niya ako magagawang patayin. Kaya pinutulan niya ako ng isang braso gamit ang kanyang mga ngipin. Pero, Mang Tibo, hindi po ba, hindi naman totoo mga aswang? Talagang matapos ang nakita mo kanina, ay itatanong mo pa yan?
Hindi pa ba matibay na patunay yung aswang na nakita mo kanina, ha, Adonis? Marami nang nagbago sa baryong ito. Simula nang umalis ka. Marami rito ang nabubuhay sa takot, lalo na kapag sasapit ang gabi. Dahil hindi nila alam kung sila na ba ang susunod na magiging biktima ng aswang. Kung ganun pala, nagsasabi nga ng totoo si Diego. Pero, Mang Tibo, totoo rin po ba na kayo ang tumutugi sa aswang? Oo, tama ka, Adonis. Pero masyadong malakas ang aswang na yon at hindi na sapat ang lakas na naibibigay sa akin ng makapangyarihang kumutya. Lalo na ngayon na pinutol pa ng aswang ang isa kong braso. Sinusubukan ko pa rin naman siyang tugisin at patayin, pero palagi akong nabibigo. Wala namang ibang gagawa nito, kundi ako lang. Dahil tanging ako lang ang may kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang sa baryong ito. Teka, oo nga pala, maiba ko. Kailan ka pa bumalik? Mag-iisang linggo na rin po. Malamang, ay alam mo na ang ginawa ng asawa mo, tama? Hindi po ba't nabanggit ko na kanina na ipinagpalit po ako ni Alma sa iba? Pasensya ka na. Ganito lang talaga kapag matanda na. Madali nang makalimot. Hindi nga po ako makapaniwala na magagawa sa akin ni Alma yun eh. Dahil bago po ako umalis, ay nag-usap pa kami na baka huling misyon ko na yun at maghahanap na ako ng ibang trabaho. Nangako siya na hihintayin niya ako. Pero hindi niya nagawang tuparin ang pangako niya, Mang Tibo. Ipinagpalit niya ako sa Edison na yun. Ay nako, sa totoo lang, ay isa ko sa mga nalungkot nang malaman ko na ipinagpalit ka ng asawa mo dahil nakita naming lahat ang pag-usbong ng inyong pagmamahalan nung mga bata pa kayo. Pero wala tayong magagawa. Sadyang ganyan ang buhay. Hindi natin kontrol ang pag-ibig at damdamin ng ibang tao. Pero alam mo ba, may masama akong kutob sa Edison na yon. May kung anong bagay na meron siya para maging mainit ang dugo ko sa kanya kahit hindi ko pa siya kilala. Maging ako rin, Mang Tibo. Unang kita ko pa lang kay Edison ay naramdaman ko na hindi maganda ang ugali niya. Alam naman niya siguro na may asawa si Alma, pero pinatulan pa rin niya. Huwag lang si Edison ang iyong sisihin. Masisihin mong yung asawa dahil kagustuhan din niya nangyari. Siya ang may pananagutan sa inyong dalawa at sana ay naisip niya yon bago siya pumatol sa lalaking yon. Matagal na natahimik si Adonis. Hinayaan lang ni Mang Tibo ang kanyang katahimikan. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Adonis kay Mang Tibo. Malalaki ang mga hakbang niya dahil sa takot na baka makasalubong niya muli ang aswang. Saka lang siya nakahinga ng maluwag nang makarating na siya sa bahay niya. Siniguro niyang nakakandado ang pinto at mga bintana bago niya pinatay ang ilaw. Naiga na siya at ipinikit ang mga mata para matulog. Kinabukasan, nang bumisita si Diego sa bahay ni Adonis, ay agad niyang ikinuwento sa kanyang kaibigan ang nangyari kagabi. O diba? Ang kulit mo eh. Sabi ko na sa'yo totoo mga aswang pare. Eh di naniniwala ka na ngayon na totoo mga aswang. Oo pare, pero naaawa ako kay Mang Tibo. Putol na nga talaga yung isang braso niya. Tapos, kahit ganun na ang lagay niya, ay tinutugis pa rin niya yung aswang. Hindi ko alam na tinutugis pa rin pala niya yung aswang. Kasi ang alam namin ay tumigil na siya simula na naputulan siya ng braso. Pero sa pagkakaalam ko, ay may makapangyarihang mutya si Mang Tibo. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya kayang patayin ng aswang na yon. Nabanggit nga sa akin ni Mang Tibo ang tungkol sa mutya na yan. Pero hindi na ako nagtanong. Sana naman ay may ibang makipaglaban dun sa aswang. Masyado nang matanda si Mang Tibo eh. Kahit siguro ilang mutya pa ang gamitin niya, ay hindi na siya lalakas. Yan ang malaking sana pare. Pero sa tingin ko, ay malabo yang mangyari. Kasi lahat ng tao rito sa atin ay takot dun sa aswang na yon. Napailing na lamang si Adonis.
Sa sinabing yun ni Diego, gustuhin man niyang tulungan si Mang Tibo, ay alam niya na iba ang aswang sa mga rebelde na nakalaban niya dahil kailangan ng kakaibang kasanayan sa ganung uri ng kalaban. Nang dahil nakumpirma na ni Adonis na totoo ang aswang sa kanilang baryo, ay labis siyang nag-alala para kay Alma. Ayaw niyang may mangyaring masama dito kahit hindi na sila magkasama. Dahil dito, nagpunta siya kay Mang Tibo upang magtanong kung ano ang maaaring gawin upang makaiwas sa aswang. Ipinaliwanag naman ni Mang Tibo na ang asin at bawang ang pinakamadaling gamitin bilang proteksyon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Adonis at nagtungo siya kagad sa talipapa. Bumili siya ng maraming asin at bawang mula sa magkakaibang tindero upang masiguro na sapat ang kanyang makukuha. Maingat niyang inilagay ang mga yon sa supot at agad siyang nagtungo sa bahay ni Edison. Nakita ni Edison si Alma na nagwawalis sa harapan ng bahay. Pagkakita sa kanya ni Alma ay nagmamadali yung naglakad papasok sa bahay. Pero bago pa yun tuluyang makapasok, ay nahawakan ni Adonis ang braso nito. Alma, sandali lang. Diba, Adonis? Hindi mo ba talaga ako titigilan? Naapektuhan na ba ng gera ang utak mo? At hindi ka na marunong umintindi? Wala ako rito para manggulo. Gusto ko lang ibigay sa ito ang mga to. Asinto at bawang. Nalaman ko kasi na may aswang dito sa baryo natin eh. Kinausap ko si Mang Tibo at ang sabi niya, proteksyon laban sa mga aswang ang asin at bawang. Kaya ibinili kita ng marami. Hindi ko kailangan ng tulong mo dahil kayang-kaya akong protektahan ni Edison. Hindi ko kailangan niyang asin at bawang mo. Umalis ka na. Bago pa dumating si Edison, nakikiusap ako sa'yo. Ikaw na ang umiwas sa gulo. Ano? Panggugulo ba para sa itong ginagawa ko? Panggugulo ba yung gusto ko lang namang kunin ang alam kong akin? Hindi na ako sa'yo, Adonis. Wala lang sa'yo. Tanggapin mo na lang na si Edison na ang mahal ko. Bakit hindi ka na lang maghanap ng ibang babae? Ayoko sa iba. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko, Alma. Kaya parang awa mo na. Bumalik ka na sa akin. Hindi na ako babalik sa'yo. Masaya na ako sa piling ni Edison. Magsasalita pa sana si Adonis nang biglang dumating si Edison at dahil nakahawak siya sa kamay ni Alma ay nagalit yun. Inanis nito ang kamay niya kay Alma. Akala ko ba'y sundalo ka? Bakit hindi mo alam na hindi ka pwedeng basta-basta nalang pumasok sa bakuran na may bakuran? May bibigay lang ako sa asawa ko. Dati mong asawa para sa iyong kaalaman. May bisa pa rin ang kasal namin, Edison. Sa mata ng Diyos, ng batas at ng tao, ay mag-asawa pa rin kami ni Alma. At ikaw, Edison, habang buhay kang magiging kabit kung hindi mo ibabalik sa akin si Alma. Gusto mo ba yun, ha? Ang maging kabit hanggang sa mamatay ka? Sa tingin mo ba'y naiinsulto ko sa pagtawag mo sa akin ng kabit? Kabit nga ako, pero nasaan ba ang asawa mo? Hindi ba't nasa kabit na tinatawag mo? Babawiin ko ang asawa ko. Dahil akin siya. Yan ang tandaan mo, Edison. At sinabi mo kanina na wag basta pumasok sa bakuran na may bakuran. Bakit? Sino bang unang pumasok? Hindi ba't ikaw? Kaya tandaan mo ang sinabi ko. Babawiin ko ang asawa ko sa'yo. Tumiim ang bagang ni Adonis at nakipaglaban siya ng titigan kay Edison. Napansin niya na hindi makatingin ng matagal sa kanya si Edison, kaya tumalikod na siya at naglakad pabalik sa kanyang bahay. Napakabilis ng tibok ng puso ni Adonis dahil sa tensyon na namagitan sa kanila ni Edison. Pagdating ni Adonis sa kanyang bahay, ay naabutan niya si Diego na naghihintay sa kanya sa labas. O pre, saan ka ba galing? At parang hindi may pintay ang mukha mo. Huwag mong sabihin na galing ka na naman kina Alma. Tama ka pre, doon nga ako galing.
Pero gusto ko lang namang bigyan ng asin at bawang si Alme. Ang sabi kasi ni Mang Tibo ay proteksyon daw yun laban sa aswang. Nagmamalasakit lang naman ako, pero minasama pa niya. Patingin nga. Aba, ang dami namang asin at bawang niyan. Siyempre, para masiguro ko naligtas siya. Yun lang naman ang iniisip ko eh. Hayaan mo na. Ang mabuti pa, hatian mo na lang ako sa asin at bawang mo na yan para hindi masayang. Kahit sa'yo na lahat to, pare. Teka, ano palang ginagawa mo rito? Napadaan kasi ako kanina sa bahay ni Mang Tibo. Nakita niya ako. Ang sabi niya ay papuntahin kita sa bahay niya ngayon. Ha? Bakit daw? Ewan ko. Hindi ko na tinanong. Gusto mo ba samahan kita sa kanya ngayon? Sige pare, sandali lang at ipapasok ko lang tong asin at bawang sa loob. Dinala ni Adonis ang asin at bawang sa loob ng kanyang bahay at nagtungo na sila ni Diego sa bahay ni Mang Tibo. Nakita nila ang matanda na nakaupo sa mahabang upuan na nasa labas ng kubo nito. Lumapit silang dalawa kay Mang Tibo. Pinatawag niyo raw po ako, Mang Tibo. Oh, pero sabi ko kay Diego, ay ikaw lang. Anong ginagawa mo rito, Diego? Siyempre po, gusto ko po malaman kung anong sasabihin niyo sa kaibigan ko. Hayaan niyo na po si Diego, Mang Tibo. Ano po bang sasabihin niyo sa akin? Patid mo naman na nangyayari dito sa baryo natin. At alam mo rin, na sa kabila na isa na lang ang aking braso, ay nakikipaglaban pa rin ako ron sa aswang. Pero nararamdaman ko na kapag ipinagpatuloy ko pantugi sa aswang na yon, ay mauubos ang kapangyarihan taglay ng aking tangan na mutya. Kumbaga, mas nagtatrabaho ng gusto ang mutya para palakasin ang aking katawan at bigyan ako ng proteksyon laban sa mga aswang dahil sadyang mahina na ang aking katawan. Kaya naman, naisip ko na ibigay na ang mutya sa isang taong may malakas na pangangatawan at alam kong karapat-dapat. Nako, Mang Tibo. Ayoko po ng mga ganyan eh. Ngayon pa lang po'y tumatanggi na ako na sa akin niyo po ipapasa kung anumang mutya ang meron kayo. Alam kong malakas ako at may mabuting puso. Pero hindi po para sa akin ang pakikipaglaban sa mga aswang. Paano nalaman po kung merong mangyaring masama sa akin? Paano na po ang aking mag-iina? Bakit? Kapag namatay ba ako, kaya niyong suporta ng asawa at anak ko? Di ba, hindi naman? Kaya pasensya na po talaga, Mang Tibo. Hindi ko kayang tanggapin ng ganyang kabigat na responsibilidad. Tumahimik ka! Hindi ka ang aking tinutukoy, kundi si Adonis. Sabat ka ng sabat. Sorry naman. Hindi po ba ako? Akala ko po kasi ako eh. Buti na lang pala, hindi ako. Bakit kasi sabat ka ng sabat, Chong? Sandali, Mang Tibo. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Ako ang gusto mong gumamit ng yumutya? Tama ka. Ikaw nga. At wala nang iba. Pero bakit po ako? Wala po akong kaalam-alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ikaw lang ang nakikita kong karapat-dapat na pagkalooban ng mutya na meron ako. Nakikita ko ang kabutihan sa iyong puso, Adonis. Isa pa, maganda na may kasanayan ka na sa pakikipaggera. Magandang bagay yon. Ang kailangan mo na lang ay isang makapangyarihang mutya upang magkaroon ka ng proteksyon laban sa aswang. Masugatan ka man niya, ay hindi ka naman niya magagawang patayin. Hindi ko po alam, Mang Tibo. Pero, maaari po bang pag-isipan ko muna ang bagay na to? Hindi po pwedeng agad-agad ako magdesisyon lalo na't hindi biro po ang tugisin at makipaglaban sa isang aswang. Huwag ka mag-alala dahil naiintindihan kong kailangan mo mag-isip. Pero bilisan mo ang iyong pagpapasya dahil tumatakbo ang oras. Hindi natin alam kung kailan muling aatake at papatay ang aswang. Hanggat hindi natin nalalaman kung sino siya, ay hindi natin siya mapapatay at patuloy na madadagdagan ang kanyang mga biktima. Marahang tumango si Adonis matapos magsalita ni Mang Tibo. Bilang isa siyang sundalo
Alam niyang tungkulin niya na siguruhin ang seguridad at kaligtasan ng bawat isa sa baryo nila. Ngunit alam niya ring hindi birong nilalang ang aswang, kaya kailangan niyang pag-isipan ng gusto ang magiging desisyon niya sa alok na yon ni Mang Tibo. Habang naglalakad si Adonis, ay tahimik siya dahil patuloy niyang iniisip ang magiging pasya niya. Maya-maya pa ay nagsalita na si Diego sa kanyang tabi. O ano pre, tatanggapin mo ba yung alok ni Mang Tibo sa'yo? Alam mo pre, sa totoo lang, hindi ko pa alam eh. Mahirap magdesisyon kagad sa ganung bagay. Saka kapag tinanggap ko yun, baka mawalan ako ng oras para bawiin si Alma kay Edison. Mahahati ang oras ko, di ba? Oo nga. Mahirap nga yan para sa'yo, pre. Kumbaga ang tanong, anong uunahin mo, di ba? Ang kaligtasan ng baryo natin o ang puso mo? Basta, kung ano man ang desisyon mo, nakasuporta lang ako sa'yo, pare. Nang nakabalik na si Adonis sa bahay, ay inalis muna niya sa kanyang utak ang bagay na napag-usapan nila ni Mang Tibo. Ngunit nang nakahiga na siya kinagabihan, ay muli siyang binagabag ng kung ano ang kanyang magiging desisyon. Simula nang bumalik siya sa baryo nila, ay wala pa naman siyang nakikitang nabiktima ng sinasabing aswang. Ngunit alam niya na hindi na niya kailangang hintayin na may mamatay bago niya tanggapin ang responsibilidad na nais ng ipasa ni Mang Tibo sa kanya. Pagsapit ng umaga ay binulabog ang buong baryo dahil sa natagpo ang bangkay ng isang babae sa isang bakanting lupa. Nang marinig yun ni Adonis ay agad siyang nagtungo roon. Marami ng tao ang nasa pinangyarihan ng krimen at may mga pulis na rin. Nang nakita ni Adonis ang itsura ng biktima, ay nanlumo siya ng gusto. Wakwak ang tiyan nun at may butas ang puso. May malalim yung sugat sa leeg. Nakadilat ang mga mata nun at bakas pa rin ang takot sa mukha ng babae kahit wala na yung buhay. Umalis na si Adonis doon at nakasalubong niya ang kumpare niyang si Diego. O ano pare, nakita mo na ba yung pinatay kagabi? Oo pre, galing ako ron. Aswang ang pumatay doon pare, panigurado. Ayaw nga lang maniwala ng mga pulis kasi paano nga naman nila iimbestigahan, di ba? Kung aswang ang may gawa. Pero grabe yung biktima pare. Sa dami na ng patay na nakita ko, ay ngayon lang ako nanghina ng ganito. Nakakakilabot kung iisipin kung paano siya pinatay. Kaya nga dapat ay mapatay na ang aswang na yon. Tama si Mang Tibo. Hanggat hindi napapatay yung aswang, ay patuloy na madadagdagan ang biktima. Hindi ko na kayang hayaan na magpatuloy ang ganitong pangyayari sa baryo natin, pare. Kailangan may gawin na ako. Teka, anong ibig mo sabihin? Tatanggapin mo na ba yung mutya na sinasabi sa'yo ni Mang Tibo? Oo pare, tatanggapin ko na. Dahil yun lang ang nakikita kong paraan para matapos na ang takot ng mga tao sa aswang. Paano si Alma pare? Akala ko ba nagdadalawang isip ka kasi dahil sa kanya? Isasantabi ko muna si Alma. Uunahin ko muna ang kaligtasan ng mga tao. Sa tingin ko makakapaghintay naman ng sa amin ni Alma. Hindi na nga nagsayang pa ng oras si Adonis at matapos niyang makipag-usap kay Diego ay dumiretso na siya kagad sa bahay ni Mang Tibo. May ginagamot ang matanda ng mga oras na yon, kaya hinintay niya muna yung matapos bago niya ito nilapitan at kinausap. Umaasa ako na kaya ka narito ay dahil nakapagdesisyon ka na, Adonis. Opo, Mang Tibo. Tinatanggap ko na po ang alok niyo sa akin. Sa wakas, masaya ako sa desisyon mo na yan. Pero pwede ko bang malaman kung ano ang dahilan at ganyan ang naging desisyon mo? May pinatay na naman po kasi yung aswang kagabi.
Pinagkakaguluhan po yung nakakaawang katawan ng biktima dun sa bakanting lupa. Ayoko na pong may makaranas pa ng ganong kamatayan dito sa baryo natin. Kailangan na matigil ang ganong klase ng karahasan, Mang Tibo. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya dahil pumayag kang ipagkaloob ko sa iyo ang aking makapangyarihang mutya. Sige, bumalik ka rito mamayang gabi. Tamang-tama, dahil bilog ngayon ng buwan. Yun ang tamang oras para ipasa ko sa iyong pangangalaga ang mutya. Aasahan ko ang pagbabalik mo rito mamayang gabi, Adonis. Hindi na nagtagal pa si Adonis sa bahay ni Mang Tibo at umuwi na siya sa bahay niya. Naging buo na ang desisyon niya na isang tabi muna ang paggawa niya ng paraan para bumalik sa kanya si Alma at naisip niya na mas dapat niyang unahin ang kaligtasan ng mga tao sa kanilang baryo. Nang sumapit na ang gabi, ay naglakad na si Adonis papunta sa bahay ni Mang Tibo. Bilog at napakaliwanag ng buwan, kaya hindi na siya nag-abalang magdala ng flashlight o kaya ay lampara. Nang kumatok siya sa pinto ng kubo ni Mang Tibo, ay agad siya nitong pinagbuksan. Inaya siya ng matanda sa likod ng bahay nito. Meron dong mga puting kandila na nakaayos ng pabilog. Inutusan siya ni Mang Tibo na tumayo sa gitna ng mga kandila at pinahubad nito ang kanyang damit. Isa-isa nang sinindihan ni Mang Tibo ang mga kandila gamit ang isang kahoy na may apoy sa dulo. Matapos yun, ay inilublob nito ang hintuturo nito sa isang maliit na mangkok na naglalaman ng abo na may halong langis. Minarkahan nito ng pakrus ang noo ni Adonis. Ganon din ang kanyang dibdib at mga palad. Hinubad ni Mang Tibo ang suot nitong kwintas na ang palawit ay isang itim na bato na hindi niya mawarian ang hugis. Sa ngalan ng kapangyarihan ay pinagkaloob noon sa akin ng mutya ng pangil ng kuko ng musang. Bilang unang tagapangalaga nito, ay buong puso kong ipinapasa ang kapangyarihan nito sa iyong bagong tagapangalaga. Gabayan mo siya o makapangyarihang mutya at tulungan sa lahat ng laban na kanyang kakaharapin. Bigyan mo siya ng proteksyon laban sa kampo ng kadiliman at pangalagaan mo siya sa lahat man ng oras. Adonis, buong puso mo ba't tinatanggap ang mutya ng pangil at kuko ng musang? Opo, tinatanggap ko po, Mang Tibo. Tinatanggap ko to ng bukal sa aking puso. Nangangako ka ba na gagamitin mo lamang ito sa kabutihan at pakikipaglaban sa kasamaan? Opo, nangangako po ako, Mang Tibo. Ikinulong ni Mang Tibo ang palawit ng kwintas sa palad nito at may ibinulong ito roon. Bago nito, isinabit sa leeg ni Adonis ang kwintas. Nang nakasuot na kay Adonis ang mutya, ay biglang sumikip ang dibdib niya. Pakiramdam niya ay may kamaong dumudurog sa kanyang puso. Isang impit na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan hanggang sa napaluhod na siya sa lupa. Ano nangyayari sa akin, Mang Tibo? Bakit sumasakit ang dibdib ko? Tiisin mo lang, Adonis. Pumapasok na sa katawan mo ang kapangyarihan ng espiritu ng mutya. Sinunod naman ni Adonis ang sinabi sa kanya ni Mang Tibo at makalipas lamang ang ilang segundo ay nawala na ang sakit na kanyang nararamdaman. Damang-dama niya ng mga sandaling yun ang paggapang ng kakaibang lakas sa buo niyang katawan. Namamanghang tinignan ni Adonis ang kanyang mga kamay. Bakit ganito? Bakit ganito ang pakiramdam ko, Mang Tibo? Para na akong bagong tao. Binabati kita dahil tinanggap ka na ng mutya, ng pangil at kuko ng musang
bilang bago nitong tagapangalaga. Simula ngayon ay nasa iyo na ang taglay nitong kapangyarihan at lakas. Pero Mang Tibo, ano po bang kapangyarihan ang tinutukoy niyo? Bukod sa kakaibang lakas na wala ang normal na tao, ay magkakaroon ka rin ng mga katangian na gaya ng sa isang musang. Magkakaroon ka ng pambihirang bilis at lalakas ang iyong pandinig at pandama. Mararamdaman mo kung may panganib sa iyong paligid. Ang mga kakayahan na yan ang gagamitin mo sa pagtugis at pagpatay sa aswang. Huwag kang mag-alala dahil ang mutyang yan ay hindi lang lakas ang ibibigay sa iyo, kundi proteksyon din. Magagawa kang sugatan ng aswang, ngunit hindi ka niya mapapatay. Grabe, napakaastig naman pala ng mutyang to. Malaki pala talaga ang maitutulong nito sa akin sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Pero Mang Tibo, tanong lang, saan niyo po pala ito nakuha? Paano po kayo nagkaroon ng ganitong uri ng mutya? Ipinamana pa yan sa akin ng aking lolo, na isang kilala at magaling na antingero nung araw. Sa pagkakaalam ko, ay nakuha niya yan sa isang mahiwagang musang na natagpuan niya sa gubat. Kinalaban niya ang musang na yon, at nang matalo niya, ay nakita niya ang mutya, na ngayon ay pagmamay-ari mo na. Napakatagal na pala ng mutyang to kung ganun. Nararamdaman ko na po ang kapangyarihan niya sa katawan ko, Mang Tibo. Nais ko rin palang ipaalam sa iyo na ayon sa aking lolo, ay merong pangrurok ng kapangyarihan ng mutyang yan, Adonis. Ang bagay na yon ay hindi ko na alam kung ano, at yun ang kailangan mong malaman kung paano mo yon mapapalabas. Hinawakan ni Adonis ang mutya ng pangil at kuko ng musang. Matiim niya yung tinitigan at tuluyan niya ng tinanggap na simula sa gabing yun ay makakasama na niya ang mutya sa pagtugis at pakikipaglaban niya sa aswang na nagdudulot ng takot at kamatayan sa kanilang baryo. Simula noon ay gabi-gabi nang nagroronda ng mag-isa si Adonis, dala ang isang matalas na itak sa kanilang baryo upang hanapin at patayin ang aswang. Sa 3 magkakasunod na gabi na siya ay nagronda, ay hindi niya nakita ang aswang at naisip niya na baka alam na nito na tinutugis niya ito o kaya ay sadyang naghahanap lamang ng magandang pagkakataon ng aswang na yon upang umatake at muling pumatay. Isang umaga, habang abala si Adonis sa paghahasa ng itak sa likod ng bahay niya, ay biglang dumating si Diego. O ano pare? Kumusta na ang bagong tagapagtanggol? Ikaw pala yan, pare. Akala ko kung sino na eh. Ayos ah. Ibang-iba na. Talagang ganap na ganap ka na ngayon sa pagiging manunugis mo ng aswang, ha? Dapat lang naman, pare. Ipinagkatiwala sa akin ni Mang Tibo ang mutya niya. Kaya kailangan kong gampanan ng tungkuling kakambal nito. Kumusta na pala ang paghanap mo sa aswang, pare? Hindi ko pa rin siya nakikita eh. 3 gabi na nga ako nagro-ronda pero kahit anino niya, hindi ko makita-kita. Mukhang naging mas mailap siya ngayon, pare. Huwag kang mag-alala at darating din ang gabi na magkakaharap kayo ng aswang na yun, pare. Pero alam mo, mas maganda yan na ganyan ang ginagawa mo. Kasi dati wala ka nang inatupag, kundi gusto mo araw-araw, gusto mong puntahan si Alma at makausap. Napahinto si Adonis sa paghahasa ng itak dahil sa sinabing yun ni Diego, ay napagtanto niyang 3 araw na rin niyang hindi sinusubukang kausapin si Alma. Sa sobrang tutok niya sa paghahanap sa aswang, ay nawala na ang atensyon niya sa kanyang asawa. Maya-maya pa ay isang matipid na ngiti ang pinakawalan ni Adonis. Tama ka, pre. Mas okay na nga ito na may iba akong ginagawa. Pero kapag natapos ko na tong problema natin sa aswang, ay babalikan ko na si Alma at sisiguraduhin ko na mababawi ko na siya kay Edison. Umiim ang bagang ni Adonis
dahil alam niya na hanggang sa sandaling yun ay magkasama pa rin sina Edison at ang kanyang asawang si Alma. Mas lalong tumindi ang kagustuhan niyang mapatay na ang aswang upang muli na niyang makausap ang kanyang asawa at baka sa pagkakataon na yun ay maliwanagan na ito na siya talaga ang mahal nito. Pagsapit ng gabi ay inihanda na ni Adonis ang kanyang sarili sa panibagong pagroronda na kanyang gagawin sa kanilang baryo. Kinuha na niya ang itak na nasa kaluban at isinabit niya yon sa kanyang bewang. Bago siya lumabas ay humarap muna siya sa maliit na altar na nasa gilid ng kanyang bahay upang magdasal. Panginoon, gabayan mo ko sa paglabas ko sa aking tahanan ngayong gabi. Huwag niyo po akong pababayaan kung sakali po na makakaharap ko na po ang aswang na nanggagambala po dito sa aming baryo. Hayaan niyo po ako maging instrumento upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga taong naging biktima ng aswang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Matapos magdasal, ay hinawakan ni Adonis ang mutya ng pangil at kuko ng musang. Hinalikan niya yon at tuluyan na siyang lumabas ng bahay. Gaya ng nakasanayan, ay nilibot niya ang buong baryo. Bawat madidilim na parte at sulok ay tinignan niya. Maging ang mga talahiban ay sinuyod niya upang makasiguro siya na wala roon ang aswang. Hanggang sa makarating na siya sa dulong bahagi ng baryo at nakita niya ang bahay ni Edison. Nilagpasan niya yon at naisipin niyang suyurin ang malawak na kagubatan na nasa likod ng bahay na yon. Nang nasa loob na si Adonis ng kagubatan, ay may kakaiba siyang naramdaman. Biglang bumigat ang hangin. May naamoy siyang masangsang na amoy na maihahalin tulad niya sa nabubulok na karne. Anak ng putya, ito na yun. Mukhang nasa paligid lang ang aswang. Kailangan ko maging handa. Hinugot ni Adonis ang itak mula sa kaluban at marahan siyang naglakad habang malikot ang mga mata niya na tumitingin sa paligid. Sa tulong ng mutya ng pangil at kuko ng musang, ay bahagyang naging malinaw ang paningin niya sa gitna ng kadiliman ng paligid. Hanggang sa naramdaman niya ang mabigat na presensya sa kanyang likuran. Nang lumingon siya roon, ay nagulantang siya nang makita ang aswang na tumalon papunta sa kanya. Bago pa siya masunggaban ng aswang, ay mabilis siyang nakaiwas. Sinubukan niya yung tagain, pero mabilis ding nakailag ang aswang sa kanya. Galit na umangil ang aswang kay Adonis. Sa wakas, hayop ka. Nagpakita ka rin sa akin. Humanda ka, dahil sisiguraduhin ko na ngayong gabi ay matatapos na ang kasamaan mo. Napakalakas ng loob mong sabihin yan sa akin. Sa tingin mo ba, ay hahayaan kong mapatay mo ko? Matagal na kitang gustong patayin at ito na ang pagkakataon ko para gawin yon. Biglang umatake ang aswang kay Adonis. Malalaki ang mga hakbang na tumakbo yun papunta sa kinatatayuan ni Adonis. Nang hahampasin siya ng aswang, gamit ang matutulis nitong mga kuko, ay yumuko siya at malakas niyang hiniwaan ang tiyan nito gamit ang kanyang matalas na itak. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng aswang sa buong kagubatan. Mabilis na tumayo si Adonis at inumpog niya ang ibabaw ng kanyang ulo sa mukha ng aswang. Bumagsak ang aswang sa lupa at bago pa yon makatayo ay pinaibabawan niya yon. Akmang itatarak na niya ang itak sa dibdib ng aswang nang isang pamilyar na sigaw ng babae ang kanyang narinig. Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Nang marinig ni Adonis ang paghingi ng tulong ng kanyang asawa, ay nawala ang focus niya sa aswang. Sa uri ng pagsigaw kasi ni Alma, ay alam niya na nasa panganib ito. Iniwanan niya ang aswang at tumakbo siya papunta
sa pinanggagalingan ng mga sigaw ni Alma. Hanggang sa nakita niya si Alma sa isang parte ng gubat na nakaupo sa lupa habang bakas sa mukha nito ang labis na takot. Agad namang nilapitan ni Adonis ang kanyang asawa. Alma! Alma, ano nangyari? May nakita akong ahas. Nandun. Ha? Teka, wala naman ako nakikitang ahas ha. Meron, nandyan siya kanina. Papalapit siya sa akin. Hinanap ni Adonis ang ahas na sinasabi ni Alma, ngunit wala siyang nakita. Nang masiguro niyang ligtas na ang paligid, ay sa kanya binalikan si Alma at tinulungan niya itong makatayo. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan o natuklaw ng ahas? Hindi. Ano palang ginagawa mo rito ng ganitong oras? Teka, ano bang pakialam mo? Kailangan ko ba bang sabihin sa'yo kung anong ginagawa ko rito? Hindi naman sa ganun. Pero alam mo naman na delikado ang lumabas ng ganitong oras dahil sa aswang. Oo nga pala. Yung aswang, kailangan ko siyang balikan. Alma, bumalik ka na sa bahay niyo at huwag ka nang lalabas. Mabilis na tumakbo si Adonis, pabalik sa kinaroroonan ng aswang. Ngunit laking panghihinayang niya dahil wala na roon ng aswang na kanina ay kinakalaban niya. Ang tanging nakita niya ay ang bakas ng dugo nito sa lupa. Sayang! Pagkakataon ko na sana yun para mapatay yung aswang. Kung hindi ko lang narinig yung sigaw ni Alma. Pero hindi bale. Sigurado ako na marami pang pagkakataon para magharap kami. Nilisan na ni Adonis ang kagubatan. Alam niya na hindi naaatake ang aswang sa gabing yun dahil nasugatan niya ito. Kaya nagdesisyon siya na bumalik na sa kanyang bahay upang makapagpahinga. Kinaumagaan, matapos mag-almusal ay nagtungo si Adonis sa bahay ni Mang Tibo upang ipaalam dito ang nangyaring pagharap nila ng aswang kagabi. Nag-usap sila ni Mang Tibo sa loob ng bahay nito at doon ay ipinaalam niya ang muntik na niyang pagkakapatay sa aswang. Sayang nga, Mang Tibo eh. Magagawa ko na sanang patayin yung aswang kung hindi lang kinailangan ng tulong ni Alma eh. Mas inuna ko po kasi si Alma kaysa sa pagpatay dun sa aswang. Patawarin niyo ako, Mang Tibo, kung hindi ako naging tutok sa sarili kong responsibilidad. Naiintindihan ko ang iyong ginawa. Mahirap talagang kalaban ng puso. Ngunit maganda rin na nabanggit mo si Alma dahil may kailangan kang malaman tungkol sa iyong asawa. Ho? Ano pong kailangan ko malaman tungkol sa kanya? Ang totoo ay duda na ako noon pa sa biglaang pagsama ni Alma kay Edison. Lingid sa kaalaman ng lahat, ay nagmamanman ako sa bahay ni na Edison dahil nararamdaman ko na ginamitan ni Edison si Alma ng itim na maika upang ibigin siya nito. Teka, Mang Tibo, ang ibig niyo po bang sabihin ginayuman ng walang yang yun ang asawa ko? Tama ka. Ganun nga ang ginawa ni Edison kay Alma. Ginayuman niya ito, kaya inibig ni Alma ang lalaking yun. Hinasabi ko na nga ba, may kung anong mali kay Edison kaya ganun kabigat ang pakiramdam ko sa kanya. Kailangan ko siyang makaharap, Mang Tibo. Kailangan niyang alisin ang gayumang nilagay niya kay Alma. Hindi ganun kadaling maaalis ang gayuma na yon, Adonis. Dahil masyadong matindi ang gayumang ginamit ni Edison sa iyong asawa. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Tibo? Sa pagmamatsyag ko kasi sa bahay ni na Edison, ay nakita ko si Edison na may hinuhukay sa likod ng bahay niya. Isang manika ang hinuhukay niya at dinadasalan. Muli niya yung ibinabaon sa lupa matapos niya yung dasalan. Ang manikang yon, ang bagay na ginamit niya sa panggagayuma sa iyong asawang si Alma. Kung ganun, ay kukunin kong manikang yon at sisirain. Makinig ka muna sa akin, Adonis. Gaya ng aking sinabi, ay matindi ang klase ng panggagayuma na yon at kahit sirain mo ang manika, ay hindi mawawala ang gayumang inilagay ni Edison kay Alma.
Kailangang mamatay ni Edison upang mawalan din ng bisa ang gayuma sa iyong asawa. Natigalgal si Adonis sa sinabing yun ni Mang Tibo. Hindi agad siya nakapagsalita habang kung ano-ano ng bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan. Pero, Mang Tibo, hindi ko kayang patayin si Edison kahit pa inagaw niya sa akin ang asawa ko. Wala na po bang ibang paraan, Mang Tibo? Ikinalulungkot ko pero wala na. Tanging ang kamatayan lamang ni Edison ang magpapawalang bisa sa gayuma. Hanggat buhay si Edison, ay mananatiling baliw na baliw sa kanya si Alma. Pakiramdam ni Adonis ng sandaling yun ay pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Oo, mahal na mahal niya ang kanyang asawa at gagawin niya ang lahat upang bumalik ito sa kanya. Ngunit hindi kasama sa kanyang kayang gawin ang kumitil ng buhay ng isang tao na labag sa sinumpaan niyang tungkulin. Matapos ang pag-uusap ni Adonis at Mang Tibo, ay tila wala sa sarili na umuwi si Adonis sa bahay niya. Naupo siya sa harapan ng kanyang bahay habang nakatingin sa kawalan. Pinag-iisipan niya ng gusto ang dapat niyang gawin. Maya-maya pa ay dumating ang kumpare niyang si Diego at umupo yun sa tabi niya. Parang ang lalim yata ng iniisip mo, pare. Napadaan ako sa bahay ni Mantibo. Ang sabi niya, nagkaharap na raw kayo ng aswang kagabi. Totoo bang muntik mo nang mapatay yung aswang kaya lang inuna mong tulungan si Alma? Totoo yun, pare. Pero may iba pang sinabi sa akin si Mang Tibo. Ang sabi niya ay ginagayuman ng hayop na Edison na yun ang asawa ko. Kaya naman humaling na humaling si Alma sa lalaking yun. Ano? Ginagayuma? Totoo ba yan, pare? Kung ganun, dapat ay humingi ka ng tulong kay Mantibo para mapawalang bisa ang gayuma nang walang niyang yun. Kaya pala, ang bilis mahulog ni Alma sa kanya. Ginamitan pala ng itim na kapangyarihan. Ang sabi sa akin ni Mantibo ay kailangan daw mamatay muna si Edison dahil yun lamang ang tanging paraan para mawalan ng bisa ang gayuma. Papatayin mo si Edison, pare? Huwag kang maingay. Baka mamaya may makarinig sa'yo eh. Alam mong hindi ko kayang gawin yun, pare. Hindi ko kayang pumatay ng isang tao. Kahit pa inagaw ni Edison si Alma sa akin, ay hindi ko pa rin siya kayang patayin. Labag yun sa sinumpa kong tungkulin bilang isang sundalo. Di kung ganun, hihintayin mo na lang na mamatay si Edison. Hindi ko alam, pare. Naguguluhan pa rin ako eh. Pero sa nalaman ko, ay isang bagay ang napagtanto ko. Mahal pa rin ako ng asawa ko, Diego. Kung hindi siya ginayuma, ay sigurado ko na kami pa rin na magkasama ngayon. Tama ka, pare. Sadyang biktima lang siya ng Edison na yun. Hayaan mo. Alam ko, pare, may awa ang Diyos. Sigurado ko na hindi niya hahayaan na magtagumpay ang Edison na yun. Malay mo isang araw, bigla na lang magising si Alma at mapagtanto niya na nasa ilalim lang pala siya ng gayuma ni Edison. Posible naman siguro yun, di ba? Sana nga, pare. Sana itulungan ako ng Panginoong Diyos sa bagay na yan. Sa kabila ng katotohanan na hindi kayang patayin ni Adonis si Edison upang bumalik sa kanya si Alma, ay patuloy siyang naniwala na may plano ang Diyos upang muli silang magkasama ng kanyang asawa. Pagsapit ng gabi, gaya ng nakasanayan, ay muling naghanda si Adonis sa pagtugis sa aswang sa kanilang baryo. Matapos ang paghahanda, ay kinuha na niya ang kanyang matalas na itak at isinabit niya na yon sa kanyang bewang. Bubuksan na sana niya ang pinto para lumabas nang bigla siyang natigilan. May kakaiba na naman siyang naramdaman. Tila may ibinulong ang mutya sa kanya na kailangan niyang maging handa sa sandaling buksan niya ang pinto ng kanyang bahay. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Adonis at sa kanya marahang binuksan ang pinto.
Bahagya siyang nagulat nang makita niya ang aswang na nakatayo sa harapan ng kanyang bahay. Nasa gitna yun ng kanyang bakuran. Nagngangalit ang ngipin ng aswang at nanlilisik ang mga mata habang nakatingin kay Adonis. Tuluyan nang lumabas si Adonis habang hindi niya inaalis ang tingin sa aswang. Mabuti naman at kusa ka na nagpakita sa akin. Hindi na ako mahihirapan. Magpasalamat ka dahil hindi kita nagawang patayin nung unang beses tayong nagkaharap. Pero ngayon, sigurado na ako na ito na ang huli nating pagtutuos dahil babawian ka na ng buhay ngayong gabi. Isa ka ng malaking tinik sa aking lalamunan. Kaya nararapat ka nang mawala. Kung inakala mo na matatalo mo ko, ay nagkakamali ka. Sadyang sinwerte ka lamang nung una. Papatunayan ko sa'yo na hindi swerte ang nangyari sa akin. At ipapakita ko sa'yo na talagang wala kang laban sa akin. Isang nakakatakot at napakalakas na pag-angil ang pinakawalan ng aswang. Bago yun, mabilis na sumugod kay Adonis. Sa isang kisap mata, ang mahahabang kuko nito ay halos dumapo na sa mukha ni Adonis. Mabilis na yumuko si Adonis, sabay ikot at tinaga niya ng buong lakas ang itak sa braso ng halimaw. Napunit ang laman nito at tumalsik ang maitim na dugo sa lupa. Umalingaw-ngaw ang nakakapangilabot na sigaw ng aswang. Umatras ng 2 hakbang si Adonis upang maghanda sa susunod niyang pag-atake. Sumugod muli ang aswang sa kanya. Bahagya yung nakayuko at parang handang manlapa. Ngunit sinalubong naman ito ni Adonis ng mabilis na paghiwa sa tagiliran. Ramdam na ramdam ni Adonis na sa bawat pag-atake niya sa aswang ay naroon ng lakas at kapangyarihan ng mutya na kanyang tangan. Sandaling huminto ang dalawa sa pag-atake. Nagtama ang kanilang mga mata na parehas na nag-aalab sa galit. Marami ka ng pinatay na inosenteng tao sa baryong to. Kaya alam ko maiintindihan ako ng Diyos kung papatayin kita. Wala akong pakialam sa mga inosenteng buhay na sinasabi mo. Nilikha akong ganito. Nilikha ako para pumatay ng mga tao. Sa muling pagsugod ng aswang kay Adonis, ay sinubukan itong talunin si Adonis sa pamamagitan ng bilis. Lumundag ito pataas at tinangka nitong sunggaban si Adonis galing dun. Yumuko naman si Adonis upang iwasan ang aswang at habang nasa ere ang aswang ay sinaksak niya ito sa tiyan gamit ang kanyang itak. Bumagsak sa lupa ang aswang. Namimilipit yun sa sakit mula sa mga sugat na natamo mula kay Adonis. Tumiim ang bagang ni Adonis habang pinagmamasdan ng aswang. O ano? Anong pakiramdam na wala ka ng kalaban-laban ngayon? Alam mo bang ganyan ang pakiramdam ng mga biniktima mo, hayop ka? Wala rin silang laban sa'yo, pero mas pinili mo pa rin silang patayin. Marahang lumapit si Adonis sa aswang. Huminto siya sa tabi nito. Akmang itatarak na niya ang itak sa dibdib ng aswang nang narinig niya ang malakas na pagsigaw ni Alma. Migil ka, Adonis! Huwag mo siyang papatayan! Biglang dumating ang umiiyak na si Alma. Labis ang pagkagimbal ni Adonis nang lapitan at yakapin ito ang nakahandusay na aswang. Alma! Lumayo ka sa aswang na yan! Lumayo ka dyan! Hindi. Hindi ako papayag na patayin mo siya. Kung papatayin mo siya, ay patayin mo na rin ako. Dahil hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Ano ba't sinasabi mo? Aswang ang nilalang na yan! Labis na naguluhan si Adonis sa nangyayari. Hanggang sa unti-unting naging tao ang aswang at mas lalo siyang nagimbal nang mapagtanto niya na si Edison yun. Bakas sa mukha nito ang sakit at hirap. Ikaw? Ikaw ang aswang, Edison?
Alma, alam mong aswang siya? Oo. Oo, alam ko. At wala akong pakialam kahit aswang si Edison. Kasi mahal na mahal ko siya. Tanggap ko kung ano siya. At hindi mapipigilan ang pagiging aswang niya. Ang pagmamahal ko sa kanya. Ngayon naiintindihan ko na. Sinadya mong kunin ang atensyon ko noong unang beses na nagkaharap kami ng aswang na yan. Para hindi ko siya mapatay, Alma. Makinig ka sa akin, Alma. Hindi mo talaga mahal si Edison dahil ginagayuma ka lang niya. Sinungaling! Totoo ang pagmamahal ko kay Edison. At hindi niya na ako kailangan gayumahin pa. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Adonis. Lubayan mo na si Edison. Aalis na lang kami rito at magpapakalayo-layo. Basta tayaan mo lang siya mabuhay. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tumiim ang bagang ni Adonis habang nakatingin kay Edison. Ngumisi si Edison na para bang alam nito na gagawin ni Alma ang lahat para protektahan ito. Maganda na nalaman ko na ikaw pala ang aswang dito, Edison. Hindi ba't kailangan kitang patayin para mawala si Alma sa ilalim ng kapangyarihan ng iyong gayuma? Pwes, mas lalo na ako nagkaroon ng dahilan para kitilin ang buhay mo. Sa isang kisap mata, ay muling bumalik sa pagiging aswang si Edison. Mabilis itong tumayo at hinawakan nito si Alma sa braso. Itinutok ng aswang na si Edison ang matutulis nitong kuko sa leeg ni Alma. Sige. Sige, Adonis. Patayin mo ko at papatayin ko na muna ang mahal mong asawa. Akala mo ba ay hindi ko kayang patayin si Alma porque mahal ko siya? Mas mahal ko pa rin ang sarili kong buhay kaysa sa buhay ng kahit na sino. Walang hiya ka. Diablo kan talaga. Pakawalan mo si Alma. Huwag mo siyang idamay sa kasamaan mo. Kasalanan mo ito. Kung nanahimik ka na lang sana sa bahay mo at hindi mo na ako sinubukan tugisin, ay hindi tayo hahantong sa ganitong tagpo. Ngayon, Adonis, mamili ka. Ang buhay ng iyong asawa o hahayaan mo kung tumakas. Sundin mo na lang ang gusto ni Edison, Adonis. Pabayaan mo na kaming makalayo. Hayaan mo na kami magsama habang buhay. Nakikiusap ako sa iyo. Pabayaan mo na kami. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Adonis ng sandaling yon. Ang galit na nararamdaman niya ay mas lumaki at tuluyan niyong naging puot. Naramdaman niya ang bahagyang pag-init ng mutya ng pangil at kuko ng musang. Gumapang ang init na yon sa buo niyang katawan hanggang sa nakita niyang humaba ang kanyang mga kuko na parang sa musang. Tinubuan din siya ng malalaking pangil. Nakita ni Adonis ang gulat sa muka ni na Alma at Edison sa pagbabagong nangyari sa kanyang katawan. Alam ni Adonis na yun ang tinutukoy ni Mang Tibo, narurok ng kapangyarihan ng mutya. Napakabilis na kumilos si Adonis at sa isang iglap ay nasa likod na siya kagad ni Edison. Hinawakan niya ang kamay ni Edison na nakatutok sa leeg ni Alma at binali niya yon. Hindi pa siya nakontento at buong lakas niyang kinagat ang leeg ng aswang. Habang nagpupumiglas ang aswang ay tumayo si Adonis sa harapan nito at walang pagdadalawang isip na itinarak niya sa tapat ng puso nito ang kanyang matutulis na mga kuko. Bumaon ng gusto ang kamay ni Adonis at nang mahawakan niya ang puso ng aswang ay dinurog niya yon gamit ang kanyang mga kamay. Walang buhay na bumagsak sa lupa ang aswang na si Edison. Kasabay ng pagkalagot ng hininga ni Edison ay siya ring pagkawala ng malay ni Alma. Humandusay ang asawa ni Adonis sa lupa. Napalitan ng pag-aalala ang puot ni Adonis kaya nawala na ang matutulis niyang kuko at ngipin. Dinaluhan niya ang kanyang asawa. Alma! Alma, gumising ka! Alma, parang awa mo na! Alma, wag mo akong iiwan!
Gumising ka, Alma! Marahang bumukas ang mga mata ni Alma at agad itong napaluwa nang makita si Adonis. Adonis? Ikaw ba talaga yan? O baka nananaginip lang ako? Ako nga to, Alma. Ako to. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Oo. Ayos lang ako. Parang masakit lamang ang aking ulo. Nang makita ni Alma ang bangkay ng aswang, ay labis itong nagulat. Adonis! Sino ang pumatay sa aswang na yan? Ako, Alma. Ako ang pumatay sa kanya. At ang aswang na yan, ang gumayuma sa'yo para mawala ang pagmamahal mo sa akin. Pero huwag ka mag-alala. Ngayong patay na ang gumayuma sa'yo, ay wala ka na rin sa ilalim ng kapangyarihan niya. Wala akong naaalala sa mga nangyari habang nasa ilalim ako ng gayuma ni Edison. Pero kung meron man akong nagawang hindi maganda sa'yo, patawarin mo ko. Patawad. Kung nasabihan man kita ng masasakit na salita o kung ano pa man. Huwag na natin balikan ang mga alaala na yun, Alma. Ang importante ngayon ay bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita, Alma. Mahal na mahal kita, asawa ko. Adonis, mahal na mahal din kita. Isang matamis na halik ang pinagsaluhan ni na Adonis at Alma. Abot langit ang kasiyahan ni Adonis sapagkat alam niya na simula sa gabing yon ay muli niya nang makakasama ang kanyang asawa. At hindi lang si Alma ang nailigtas niya mula kay Edison, kundi ang lahat ng naninirahan sa kanilang baryo. Labis ang paghanga at papuri na natanggap ni Adonis mula sa lahat ng mga tao. Marami ang nagulat nang malaman na si Edison pala ang aswang na matagal na nilang kinatatakutan. Ganun pa man, marami rin ang nasiyahan dahil nanumbalik na ang masayang pagsasama at pagmamahalan ni na Edison at Alma. Bumawi si Alma kay Adonis at walang araw na lumipas na hindi nito ipinaramdam kay Adonis ang pagmamahal nito. Isang umaga, nagtungo si Adonis sa bahay ni Mang Tibo. Naabutan niya ang matandang lalaki na nakaupo sa harapan ng bahay nito. Ikaw pala yan! Kumusta ka na, Adonis? Oo nga pala, binabati kita sa pagkakapatay mo kay Edison. Akalain mo nga naman na siya rin pala ang aswang na matagal nang kinatatakutan dito. Nakakagulat talaga ang pangyayaring yun, Mang Tibo. Pero mas mabuti na rin po yun. Kasi sa pagpatay ko sa aswang, ay ang paglayari ni Alma sa kapangyarihan ng gayuma ni Edison. Tama ka sa iyong sinabi, Adonis. Pero, ano nga pala ang dahilan at naparito ka? Mang Tibo, ibabalik ko na po sana ang mutya sa inyo. Tapos na po ang pakikipaglaban ko sa aswang at sa tingin ko po, ay hindi ko na to kailangan. Adonis, maaaring sa ngayon ay hindi mo pa yan kakailanganin. Ngunit hindi natin alam ang maaaring mangyari sa mga susunod pang araw. Isa pa, naipasa ko na sa iyo ang pangangalaga sa mutya, kaya hindi mo na yan maaaring ibalik sa akin. Ikaw na ang nagmamayari niyan ngayon, Adonis. Sigurado po ba kayo, Mang Tibo? Ang akala ko po kasi, ipinahiram niyo lamang po ito sa akin eh. Hindi! Sa'yo na talaga ang mutya, Adonis. Basta ipangako mo lang sa akin na tanging sa kabutihan mo lamang yan gagamitin. Opo. Maraming salamat po. At pangako, Mang Tibo, hindi ko gagamitin sa kasamaan ng mutyang pinagkatiwala niyo sa akin. At patuloy po akong maghahanda upang kung sakaling muling may aswang na manggulo dito sa ating baryo, ay mas magiging handa na po ako. Mula noon, ay tuluyan na ngang tinanggap ni Adonis na habang buhay nang nasa kanya ang pangangalaga
sa mutya ng pangil at kuko ng musang. Hindi na siya umalis sa baryo nila at nagtayo na lamang sila roon ni Alma ng isang maliit na tindahan upang hindi na nila kailangan magkahiwalay ng matagal. Makalipas ang ilang buwan ay nabuntis na si Alma. Abot langit ang kasiyahan ng mag-asawa sapagkat nagbunga na ang kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng hindi magagandang nangyari, ay napatunayan ni Adonis na walang kasamaan ang mananalo sa tunay na pag-ibig. Naniniwala siya na malaki ang tulong na naibigay ng pagmamahal niya kay Alma, kaya nakamit ng kanilang baryo ang kalayaan mula sa aswang na noon ay naghasik ng takot at kamatayan sa lugar nila. At nangako si Adonis sa kanyang sarili na habang nasa kanya ang mutya ng pangil at kuko ng musang, ay patuloy siyang magbabantay upang manatiling ligtas ang kanilang baryo laban sa mga masasamang elemento tulad ng aswang. Sa ngalan ng prinsipyo, katarungan at pagmamahal.